Mga kababayan, si Kamano po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po ay nasa mapayapa at maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong secretary po ng DA, ang Department of Agriculture, ay nagsampa na rin po ng kaso dito po kila Attorney Baligod, kila dating Congressman na Mike Defensor at syempre po sa ating po mga soldiers o ito pong ating mga ex-marine, mga kababayan. Dahil po sa issue ng male-maleta, mga kababayan. Expected na po natin yan. Expected na po natin yan na ganyan po talaga ang gagawin nila. Ang tanong, wala po bang korupsyon? Saan po napunta ang pera ng taong bayan? Limas. Saan po napunta ang bilyon-bilyon? Wala naman nakitang proyekto. Hindi po ba? Nagtatanong na tayo kay DA Secretary Laurel, kay Francisco Chu Laurel, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentohan po natin. May ano ba yung mga naging pahayag ni na Attorney Baligod at sa Aldico laban sa kalihim? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kaugnay ito ng umano'y pagdadawit kay Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sa male-maletang pera na sinasabing kinukuha linggo-linggo sa kanyang bahay. Nakabatay naman ang kaso laban kay dating Congressman Saldico sa mga nauna nitong pahayag sa social media na umano'y may kaugnayan sa Department of Agriculture at sa kalihim. Kaninang umaga nagtungo sa tanggapan ng Makati City Prosecutor Office sa Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. upang magsampa ng magkahiwalay na kasong cyber libel laban kina Attorney Levito Baligod at sa 18 marine na kasama nito at kay dating Congressman Saldico, kaugnay ng mga umano'y aligasyong ibinunyag ng dalawang panig sa publiko. Doon sa final affidavit nila, sinasabi nila kumukuha sila ng pera linggo-linggo sa bahay ko, no? Sa Forbes Park. Unang-una, 2018 pa ako hindi nakatira doon. No, I live in another place in Makati, not in that village at all. So, yun lang, palpak na eh. Then, I don't know any of those 18. Nauna nang nagain ng affidavit ang 18 former Philippine Marine Corps kaugnay ng male-maletang pera na kinukuha umano sa bahay mismo ng kalihim. Habang ang mga alegasyon naman na inihayag online ni dating Congressman Saldico kamakailan ay tungkol sa umano'y sindikato at agricultural smuggling. Kaugnay nito, ikinagulat at mariing pinabulaanan ng kalihim ang naturang alegasyon at hudyat na aniya ang kanyang inihain na kaso para labanan ang mga ito. Pagbibigay diin ni Q. Laurel na wala siyang ugnayan kay Ko at inihayag rin ito na hindi sila magkasundo. Habang muling iginiit ng kalihim na hindi niya kilala ang 18 Marines na nagdawit sa kanya. Dagdag na pakiusap pa ni Secretary Q. Laurel na sa 18 Marines na magsabi na aniya ang mga ito ng totoo at huwag aniyang magpagamit sa kung sino umano ang nasa likod nito. At yan muna ang update. Ayan po mga tambay, ang napakagagaling at malilinis na mga sekretary ng ahensya ng gobyerno. Katulad po, ito pong si Secretary Laurel, mga kababayan, ng Department of Agriculture. Malinis na malinis po. At yung bahay daw po niya ay matagal na raw po siyang wala doon, mga kababayan. Nasa Makati na raw po siya. Wala na po siya sa Forbes Park. Unbelievable. At hindi raw po niya kilala itong mga ex-marine. Hindi raw po niya kilala. Bakit mo naman makikilala yan? Mga nagdi-deliver lang yan. Hindi po ba, mga kababayan? Dapat ba magpakilala pa sa isa-isa yan? Una-una, mga bodyguard yan. Hindi po ba? At syempre po, itatama lang po natin, mga kababayan. Hindi po pala kasama sa sinampahan ng cyber libel si Mike Defensor. Si Saldico pala. Si Saldico po pala dahil nga po doon sa issue rin na pinahayag ni Saldico na pati po ang Department of Agriculture ay nasasangkot po sa mga anomalya ng korupsyon. Hindi po ba? Malinis na malinis po ba ang gobyerno ngayon? Tanong lang po natin kay Secretary Chu Laurel ng DA. Malinis po ba?
Napakalinis po ba? Wala po bang korupsyon? Wala po bang korupsyon na daan-daang bilyon, trilyon ang gobyerno ngayon? Maayos pa kayo ngayon. Matatag pa ang sitwasyon nyo ngayon. Hindi po ba mga kababayan? Ngayon po kasi matatag pa. Secured pa silang lahat. Kaya pa nilang pasinungalingan. Kaya nga po, nakita nyo po, wala naman po nag-iimbestiga sa kanila eh. Meron po ba nag-iimbestiga sa kanila na Senado, Kongreso, at lalong-lalo po ang Ombudsman, at nandiyan ang DOJ, at NBI? May nag-iimbestiga po ba sa mga tao na yan? Hindi po ba wala? Panatag na panatag silang lahat. Lalong-lalo po yung napakarami po na sinasabi ng mga ating po mga Marines at soldiers na involved at kinukuhanan nila ng maleta, dinideliveran nila ng maleta. Hindi po ba katulad po nito, bahay nito na gamit, ayon po sa kanya, mga kababayan, ayon po sa mga ex-Marine. Pero ayon naman po kay Chu o dito kay Secretary Laurel, hindi naman daw po nagamit yung bahay niya dahil hindi siya nakatira doon. Ang tanong, kung hindi ka naman nakatira doon, po pwede naman ipagamit mo yon. Hindi po ba para gawing warehouse? Parang warehouse ang darating. Imbakan ng maleta. Hindi kaya ginawang imbakan ng maleta yung bahay mo dahil hindi ka naman nakatira doon? Hindi ba pwedeng maging posible yon, di umano, mga kababayan? At sigurado naman hindi ka tatanggi dahil ikaw, appointee ka ng Pangulo. Hindi po ba appointee ka ng Pangulo eh? Tatanggi ka ba? Lalong-lalo ko yung Pangulo mismo, ayon sa mga Marines, ay sangkot din sa korupsyon. Hindi po ba sindikato na ngayon mga kababayan, di umano ang gobyerno ngayon, sindikato. Kaya nga massive ang korupsyon dahil sa buwatan. Kaya nga po ganito, sindikato. Halos buong gobyerno ngayon. Majority ngayon ng buong gobyerno ay sangkot sa maanumalyang korupsyon, di umano. Di po ba? Kaya po tayo mga kababayan, expected na po natin ito na talagang papalag po ito. Wala naman po umamin na magnanakaw eh. Kailan po ba umamin na magnanakaw na sila'y magnanakaw? At kailan din po ba umamin ang mga gumagamit ng pulburon na sila'y gumagamit ng pulburon? Kahit po pitpitin mo ang mga bayag niyan, ang mga yagballs niyan, hindi aamin yan. Hindi po ba, Secretary? Nagtatanong lang si Kamano. Never umamin ang mga magnanakaw. Hindi po ba? Katulad po ninyo, isang damukal ang pera ninyo. Mayaman kayo, bilyonaryo yata kayo. Di po ba? Kayang-kaya nyong gipitin ang magsasabi ng katotohanan na kasama kayo at sangkot kayo di umano sa korupsyon. Kaya nyong gipitin eh. Dahil nasa kapangyarihan kayo. Kasi protektado kayo ng pamahalaan ng binagoongang Pilipinas, di umano, dahil sangkot din sila. Hindi po ba? Di lahat pwede nyong gawin ngayon, magsampa kayo ng magsampa ng mga cyber libel kaso dito po kay Saldico at sa mga Marines. Hindi po ba? Gagawin nyo talaga yan para po mapagtakpan, di umano, ang inyong mga ginawang katarantaduhan at kawalanghyan. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya expected na po natin yan. Marami na po yan nagsampa ng kaso ng cyber libel. Lahat po ng pinapangalanan po ng mga ex-marine, ang ating po mga soldiers, ay sinasampahan po sila ng kaso. Hindi po ba? Ilan na po yan? Pati nga yung Bucor eh. Hindi po ba? Pati nga si Katapang eh. Di ba? Diyan sa kulungan po sa Muntinlupa. Nagsampa na rin, di ba? Pati Comelec, nagsampa na rin. Hindi po ba na cyber libel? Pati si Anyo, ang National Security Advisor, nagsampa na rin. Hindi po ba? Pati si Tonyo, nagsampa na rin. Hindi po ba? Si Dilima, marami. Hindi po ba? Ang iniintay na lang natin na hindi nagsasampa ng cyber libel, yung tinatawag po na Senate President na si Wambol. Hindi pa po nagsasampa ng cyber libel yan eh. Ganon din po yung tinatawag po na si Pinky. Pinky daw po. Yung chairman daw po ng Blue Ribbon Committee. Hindi pa nagsasampa yan. At yung napakarami pa po na congressman na pinangalanan na nadideliveran po ng mali-malita, hindi pa naman nagsasampa lahat ng cyber libel. Pero tayo naman po mga kababayan ay umaasa po na darating po ang tamang panahon na ito pong mga tao na ito
ay mausig po ng tamang hustisya at hindi po pinagtatakpan ng batas. Yung tamang proseso at tamang hustisya ang kailangan po na makamit natin sa mga taong ito. Ito po yung mangyayari lang sa panahon po na ang presidente ay isang Duterte. Kailangan po maging presidente ang isang Duterte sa ating bansa. Para po ang lahat ng itong anomalyang ito na inubos at sinimot ang pera ng taong bayan ay makamit po natin ang katarungan. Habang sila po ang nakaupo, malabong-malabo po sa sabaw ng pusit na makamit po ng taong bayan ang katarungan at maisauli at maibalik ang mga ninakaw nila. Malabong-malabo po yan sa sabaw ng pusit. Ang tanging pag-asa lang po natin ay isang Duterte. Lalong-lalo po rito kay Secretary Laurel ng Department of Agriculture na wala po siyang alam sa mga bagay na ito. Lalabas naman po yan. Dahil ang lagi po natin sinasabi, mga kababayan, wala pong baho na hindi po aalingasaw dahil ito'y mabaho. Hindi po ba kahit anong tago mo riyan, lalabas at sisingaw ang baho mo. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa ating mga nagko-comment, mga kababayan nagko-comment, like and share. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, ng biyaya, thank you po. Shoutout po sa inyo po mga biyaya. Shoutout po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, Eric Hershaw ng Canada, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Chena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!